Hi guys! For today's video, gagawa tayo ng video na step by step tutorial kung paano mag-apply ng TIN number through online. So, sundan nyo lang yung videos dyan kung paano natin gagawin. So first, siyempre pupunta muna tayo sa www.oros.bir.gov.ph. So, i-write down ko dyan sa screen yung site kung paano magpa-enroll, kung paano pupunta sa site na yun. So, first, siyempre, babasahin muna natin yung instruction dyan para, bago magpa-register. Kung ano yung purpose ng TIN, ganon, kung saan gagamitin, kung anong kailangan, ganon, kung paano gagamitin yun. So, ganyan. So mag-create ka ng account. Bago nun is type mo lang yung as an individual. So, after nun, may terms dyan. Siyempre, babasahin natin yan. Dapat malaman nyo kung ano yung uses ng TINs na yan. Para alam nyo kung saan pwedeng gamitin, ganun. May mga terms yan. So, basa-basa din pag may time. So, gumawa ako ng video nito para malaman nyo rin kung paano yung, especially yung wala pang TIN number. So, ito yung gagawin nyo para makakuha kayo through online. And then, para di na kayo pumila doon. So, pag okay na, nabasa mo na, click lang yung check at saka okay. Ayan na. Create an OROS account. So, taxpayer. So, kung wala ka pang existing na TIN, i-click mo lang without existing. Pero pag may existing TIN ka, siguro may instruction yun lalabas. Alam mo naman yan kung nakapag-apply ka dati, alam mo na yan. Pero pag wala pa, siyempre without existing TIN. So, agree. Tapos, user type transactions. So, dito, pipili ka kung ano yung TIN number na bagay sa'yo. So, may mga choices dyan. Register as, kung pwede, kung may business ka, di yan yung business professional. Kung kukuha ka ng TIN number para ano, para saan. So, may mga purpose yan kung saan ka pwedeng, kung ano yung kukunin mo. Yung sa akin, yung kinuha ko is yung EO na yung Filipino Citizen EO number 98. So, yung pinili ko yung EO number, yung yung EO number 98. So, yung first, yung choices sa taas, hindi yun kasi iba yung yung ano niya, iba. For for purchase of shares of stocks, ganun, hindi tayo pwede dyan. Sa mga real property, pag may properties ka, mag-buy ka ng vehicles, meron rin TIN number yan. So, hindi tayo dyan. So, dito tayo sa baba sa EO number 98. So, dito is EO 98 pertains to taxpayer who have transaction with the government agencies, dealing with banks, and application for tax treaty relief. So, dito tayo sa EO 98. Yan yung kunin natin. Tax treaty. Kasi kailangan ko yun sa YouTube ko, kaya need ko talagang kumuha. So, pag nanong mo na yan, itatype mo yung information mo.
Lahat ng information mo dyan, kung ano yung tanong ilagay mo dyan. Tapos, syempre, naka-prepare ka na ng email mo at saka password. Yung sa password, 8 digit yata yung naka upper and lower case, tapos may mix na number numerals. So dapat yung information nyo dyan dapat tama talaga, kasi para sa tinyo yan eh. So syempre yung information nyo walang kulang, walang sobra, basta perfect, tama talaga. So lahat ng mga naka red na dot dyan, lahat yan lagyan nyo ng ng answer. So mas okay to kasi may online sila. Dati parang nawala eh, tapos bumalik naman ngayon, kaya nag-apply na ako online. Kisa pumunta ka sa ano nila, sa office nila, mahirap, magpila ka pa doon. At saka may sila, may quota yata. In one day, siguro, kunyari is 50 people lang talaga i-accommodate nila. So pag nalagpas ka na sa 50 na yon, babalik ka sa next day. So kung gusto mong pumunta sa aming lugar yan na si Iloilo. So kung gusto mong pumunta, dapat agahan mo pa, tapos kumuha ka ng number. Mabilis lang naman daw kumuha ng T number doon, kaso nga lang maghintay ka kasi pila. Hindi, mas okay na yung sa online ka, diba? So kung hindi pa kayo nakukuha, i-follow nyo lang tong video kung paano gagawin para yung sa akin bilis lang eh. Kunyari nag-apply ako gabi, pagka morning okay na, natanggap na, ang bilis lang. Basta walang problema sa chin, wala ka pang tin dati, tapos complete yung information nyo, yung mga hinihingi niyang mga proof, isisend mo. Pero subaybayan nyo lang yung video ko na to para alam nyo kung ano na yung gagawin nyo. Kasi ito, bago ako gumawa ng sarili ko, nanood rin ako ng ibang video sa YouTube eh, kung nagsisearch din ako kung paano gagawin. Kaya nung ginawa ko to, gumawa rin ako ng video para i-share din sa inyo kung gusto nyong kumuha ng TIN number online, ganon. Para easy, diba? At saka meron din silang binibigay na digital ID. So online pwede mo nang kunin yung ID mo. So nandyan rin dapat nyo, double check nyo yung information nyo kung tama, para hindi na kayo mahirapan. Yung aso ko maingay. So, tago-tago muna tayo ng info, iba na. Information. So, pag okay na yan, pag nag-okay na yung information mo, i-click mo yan, tapos naka-ready na yung email mo, isisend niya yung verify your account sa email mo. Ako ang tagal ko nakatapos dyan kasi nga make sure ko talaga na tama yung information ko. Kasi pag mali yan, hindi nila i-approve yan. So, i-double check nyo talaga yung information nyo na tama para walang hassle. Kasi pag mag-apply kayo, they said takes 3 days to approve eh. Ayan, so okay na. So, okay. Ayan na. Yun, nagsisend na daw yung verify your account sa email. Yung email nilagay mo, ibubuksan mo yun to verify your account. So, pag may verify yun, ayun na, nandyan na, nag-text na siya. I thank you for you signing up on OROS. To complete your registration, please verify your account by clicking the link below. So, pag verify ng account, so, syempre, mag-login ka na dito, Yung nilagay mo ng email kanina at saka yung password mo, magla-login ka dyan. Para pag login mo dyan,
nandyan na yung continuation ng information mo, ilalagay mo na lahat ng mga information nyo dyan. So, ayan, siyempre, magtago muna tayo ng password. Kasi yung email nyo sa BIR, dapat, yun na talaga yung, inuwag nyong iwala. For BIR lang talaga para hindi kayo mahirapan. Kasi nandyan na yung profile mo niyan, may profile ka na dyan eh. At saka i-take note nyo yung pagbago yung email nyo at saka password, i-take note nyo, isulat nyo para hindi nyo makalimutan. Para pag mag-login kayo, tingnan nyo lang yung sa notes nyo kung anong nilagay nyo doon. So ayun, login. So ayan, nag-login na siya. Nag-login na siya. So ayan, dito tayo sa read more. As an individual tayo kanina nag-apply ha. So ayun, fill up registration form. So ito yung pinili ko kanina, yung one-time taxpayer and registering under EO 98 as a Filipino citizens. So may mga diyan, may mga sulat-sulat diyan, basahin nyo. Excuse me. Maliit lang yung video ko kasi computer to, tapos kinunan ko lang ng video. So kung gusto nyo kasi pag i-maximize ko to, hindi na fit yung lahat ng video sa isang screen. So ganyan lang talaga. Pero kung gusto nyo i-maximize, i-stop nyo muna yung video at saka i-pinch nyo lang yung screen nyo para lumaki yung words. So ayun, fill up the registration form. So dito na tayo, maraming forms yan i-fill up mo eh. So hanggang 1 to 7 siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na 7 na stage ng information. So lahat ng stage na yun, i-answer mo yun. Mga information na nyo, yung eksakto talagang information. So yung sa first page, sa first na kanina, nandyan na actually yung pangalan mo, ganyan. So ay additional na information lang ilalagay mo dyan. Excuse me. So dapat mag-complete mo yung 1 to 7 na question. So, for the next video, i-continue natin yung paglagay ng information ha. So, sa part 2 tayo.